Isipin mo ang isang lalaking mag-isa lamang na nagdala ng nakakatakot na mga pangitaing sobrang bigat na kahit ang pinakamatatag ay bibigay sa ilalim ng bigat nito. Isang lalaking gabi-gabi ay bumabagsak sa lupa. Ang mukha ay nakalapat sa alikabok, umiiyak at nakikiusap sa Diyos na huwag siyang piliting sabihin ang mga bagay na nakita niya. Ang lalaking iyon ay si Jeremias, ang propeta. Hindi lang siya nakasilip ng hinaharap, nakita niya ang pinakamadilim na bersyon nito. Isang kinabukasan kung saan winasak ng lubos ang Jerusalem, ang templo ay naging abo, ang mga tao'y dinalang bihag, pinalibutan ng tagutom at kamatayan. Isang kinabukasan kung saan nanahimik ang langit at tila nawawala na ang tinig ng Diyos magpakailanman. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman sinabi ni Jeremias sa mga tao, isang lihim na pangitain, isang katotohanang ikinubli niya hanggang sa huling sandali. Ano nga ba talaga ang nasaksihan ni Jeremias sa kanyang mga nakakagimbal na pangitain? Ano ang lihim na nagpatahimik kahit sa propetang kilala sa kanyang mga luha? Ano ang natutunan niya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang paghihirap na siyang nagbago sa ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan? Ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin ang pananaw mo tungkol sa sakit, katarungan at kahulugan ng pag-asa. Manatili ka hanggang sa huli at tuklasin ang tagong katotohanan sa likod ng kalungkutan ni Jeremias, ng kanyang mga tanikala at ng mga mensahe niyang nagmula sa langit. Samahan mo kami sa paglalakbay sa buhay ni Jeremias, ang lalaking nagdala ng pasanin ng buong bayan, at bagamat tinawag na propetang lumuluha, siya ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin hanggang sa pinakahuli, ibinunyag ang mga katotohanang iilan lamang ang nangahas na paniwalaan. Si Jeremias ay nagmula sa isang nayon na tinatawag na Anatot sa lupain ng Benjamin, malapit sa Jerusalem. Ang kanyang ama, si Hilkias, ay isang pari, kaya't ang kabataan ni Jeremias ay puno ng tradisyon, mga sagradong seremonya, mga turo mula sa templo at ang tunog ng banal na kasulatan ang kadalasang naririnig sa kanilang tahanan. Ngunit ang panahong kinabibilangan niya ay malayo sa pagiging payapa. Noon, si Haring Hosayas ang namumuno sa Huda, isang batang hari na pilit ibinabalik ang bayan sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagkasira ng moralidad at pananampalataya. Ngunit may bantang bumabalot sa paligid, ang Ehipto sa timog at mas nakakatakot, ang pag-usbong ng Babylonia sa silangan. Sa labas, may mga reformang nangyayari, pero sa ilalim ng lahat, may tahimik na kaguluhang unti-unting sumisibol. Si Jeremias ay isang binatilyo lamang, marahil wala pang 20. Wala siyang kamalay-malay kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. Isa lang siyang karaniwang batang tumutulong sa bahay at nag-aaral ng mga banal na kaugalian mula sa kanyang ama. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa balon ng nayon, may kakaibang nangyari. May di maipaliwanag na pakiramdam na lumukob sa kanya. Lumamig ang hangin, naging mabigat ang paligid, parang tumigil ang oras. Pagkatapos, may isang tinig. Hindi ito nagmula sa isang direksyon lamang, ito'y nanggaling sa lahat ng panig, at sa parehong panahon tila wala sa alinman. Bago ka pa ipinanganak, kilala na kita. Bago ka pa isinilang, pinili na kita. Tinawag kitang maging tagapagsalita ko sa mga bansa. Nanatiling nakatayo si Jeremias, hindi makagalaw. Nahulog ang timba mula sa kanyang kamay at gumulong sa tuyong lupa. Malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Sino to? Bulong niya habang paikot-ikot ang kanyang tingin, lumalakas ang kaba. Pero wala ni isang tao, tanging banayad na pagaspas ng dahon ang tumugon sa kanya. Lalong tumatag at lumakas ang tinig. Jeremias, pinili ka na bago ka pa isinilang. Itinalaga kita para magdala ng aking mensahe, hindi lang sa sarili mong bayan, kundi sa buong mundo.
Kusang umatras si Jeremias, itinaas ang mga kamay sa kanyang ulo. Panginoon, pakiusap, hindi ko po kaya. Pautal niyang sabi, masyado pa akong bata. Hindi ko alam kung paano magsalita. Wala akong alam na sabihin sa mga pinuno, sa mga maharlika o kahit sa mga kababayan ko. Nanginginig ang kanyang tinig, halos hindi makalabas sa kanyang bibig sa sobrang takot. Ngunit sumagot ang Diyos, matatag ngunit banayad, huwag mong sabihing isa lang akong bata. Saan man kita ipadala, pupunta ka, at anuman ang sabihin ko, iyon ang iyong bibigkasin. Huwag kang matakot kaninuman, sapagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Uminit ang kanyang mukha habang may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan, nang hina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa lupa. Pero Panginoon, paano kung kamuhian nila ako? Paano kung saktan nila ako? Mahinang bulong niya. At biglang may nangyari, naramdaman niya ang banayad, di nakikitang kamay na humaplos sa kanyang mga labi. Mainit ang haplos, buhay na buhay, parang mismong langit ang yumuko upang salubungin siya. Ipinagkaloob ko na ang aking mga salita sa iyong bibig, sabi ng tinig. Simula ngayon, itatalaga kita sa mga bansa at kaharian. Bubunutin mo at gigibain, wawasakin mo at itutumba, ngunit ikaw rin ay magtatayo at magtatanim. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa dibdib ni Jeremias. Nanginig ang buo niyang katawan. Sa sandaling iyon, alam niya, hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Ang bigat ng tungkulin ay unti-unting lumapat sa kanyang kaluluwa. Hindi lang siya tinawag upang maghatid ng pag-asa, kundi upang magbabala sa darating na kapahamakan, upang magsalita ng kalungkutan at hikayatin ang bayan na magbalik loob. Siya ang magiging tinig ng Diyos sa panahon ng kadiliman, tumayo sa harap ng mga pinuno, mga pari, mga mandaraya at maging sa mga taong pinakamalapit sa Kanya. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa pintuan ng kanilang bahay. Jeremias, nasaan ka na? Halika na, nakahain na ang pagkain. Huminga siya ng malalim at unti-unting tumayo, nanginginig pa rin ang kanyang tuhod. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit at dahan-dahang naglakad pa uwi. Mabigat ang kanyang hakbang, puno ng iisang tanong. Paano niya maihahayag ang mga katotohanan kung alam niyang magdudulot ito ng sakit? Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang sakit na darating. Habang sinusundan niya ang makitid na daan mula balon pabalik sa bahay, puno ng tanong ang kanyang puso. Ang tinig na narinig niya kaninang umaga ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan. Panginoon, paano ko po ito dadalhin? Tanong niya sa hangin habang tumitingin sa malawak na kapatagan. Sa mga oras na iyon, nagsisimula ng lumubog ang araw sa likod ng mga burol. Pinapalamutian ng ginto at pula ang langit. Lumihis si Jeremias sa daan patungo sa isang tahimik na lugar, naghahanap ng lugar para makapag-isip, makapagpahinga. Umupo siya sa ilalim ng isang punong igos, ang kanyang mga matay nakatuon sa lupa. Malakas pa rin ang tibok ng kanyang dibdib. Panginoon, natatakot po ako, bulong niya, halos kapantay lamang ng ihip ng hangin. Alam kong ikaw ang nagsalita sa akin, mahina't may takot na bulong ni Jeremias. Pero ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit ako? Bakit ngayon? Isang banayad na hangin ang umikot sa paligid. Mabigat ang katahimikan, parang may hinihintay, parang ang mundo ay hindi humihinga. At muli, bumasag sa katahimikan ang tinig ng Diyos. Jeremias, ano ang nakikita mo? Nagulat siya at agad niyang itinaas ang ulo. Panginoon, parang sanga ng punong almendro. Ayan po, sagot niya, may pag-aalinlangan habang nakatitig sa manipis na sanga na tila biglang lumitaw sa gitna ng tanawin. Tama ang nakita mo, tugon ng tinig. Binabantayan ko ito ng mabuti, handang tuparin ang aking salita.
Hindi gumalaw si Jeremias. Alam niyang hindi basta-basta ang imahe ng sanga ng almendro, isa itong mensahe. Naalala niyang ang punong iyon ang unang namumunga sa pagsisimula ng tagsibol. Ibig sabihin, mabilis at walang pag-aalinlangan ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga salita. Malalim siyang huminga, pilit iniintindi ang kahulugan. Pero bago niya ito tuluyang maunawaan, muling nagsalita ang tinig. Ngayon ay mas mabigat, mas makapangyarihan. Jeremias, ano naman ang nakikita mo ngayon? Mabilis siyang tumingin sa paligid, takot, napatingala siya sa langit, at ang nakita niya'y ikinayanig niya, isang malaking palayok, kumukulo, at ang mainit nitong laman ay tila malapit ng bumuhos sa buong lupain. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga braso. Isang kumukulong palayok mula sa hilaga ang nakikita ko. Nanginginig niyang sabi, "Nakakatakot po, Panginoon." Matatag ang sagot ng Diyos, puno ng kahulugan. Mula sa hilaga darating ang kapahamakan, lalaganap ito sa buong lupain. Tinatawag ko ang mga kaharian sa hilaga. Sila'y darating at itatayo ang kanilang trono sa mga tarangkahan ng Jerusalem. Lulusob sila laban sa mga pader nito at sa bawat lungsod ng Huda. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Jeremias. Ngunit Panginoon, anong nagawa namin upang kami parusahan ng ganito? Sigaw niya. Bakit ganito kabigat ang kaparusahan? Ang tugon ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang puso. Sapagkat tinalikuran ako ng aking bayan, nagsunog sila ng insenso para sa mga huwad na Diyos at yumukod sa mga bagay na likha lamang ng kanilang sariling mga kamay. Napakapit si Jeremias sa kanyang dibdib. Bawat salitang binigkas ng Diyos ay parang talim na tumusok sa kanya. Alam niyang totoo ito, ang mga kasalanan ng bayan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kasamaan. Ngunit ang marinig ito ng direkta mula sa Diyos ay tila gumiba sa kanyang puso. Panginoon, tanong niya, nanginginig ang tinig, ano po ang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin ito sa mga taong mahal ko, sa mga kapitbahay ko, sa mga kaibigan ko, maging sa pamilya ko? Matatag pero may kabaitan ang sagot ng Diyos. Maghanda ka, tumindig ka at sabihin ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, kung hindi, mas lalo kang matatakot kapag hinarap mo sila. Mabilis siyang huminga, pilit pinipigil ang emosyon. Pero paano kung mag-alsa sila laban sa akin? Makinig ka, sabi ng tinig. Simula ngayon, gagawin kitang parang lungsod na may bakal na pader, parang haliging bakal, at parang muog na tanso. Tatayo ka laban sa mga hari ng Huda, sa mga pinuno, sa mga pari, at sa buong bayan. Nanikip ang lalamunan ni Jeremias, napakabigat ng kanyang pasanin at pakiramdam niya'y napakaliit niya. Ngunit kahit puno ng pag-aalinlangan, may umusbong sa kanyang loob, isang tahimik na lakas. Lalaban sila sa iyo, wika ng Panginoon, pero hindi sila magtatagumpay. Ako'y isa sa iyo at ililigtas kita. Pumikit si Jeremias habang kusang tumulo ang kanyang mga luha. Naunawaan niya na mula ngayon, ang kanyang buhay ay magiging puno ng pagsubok, kirot at pag-iisa. Pero nauunawaan din niyang hindi siya mag-iisa kailanman. Pagdilat niya, nawala na ang mga pangitain. Muling bumalik sa normal ang paligid, ang bukid ay bukid na lang muli at ang langit ay karaniwang bughaw. Ngunit ang pagtawag na ipinatong sa kanya ay nanatili at ang bigat nito ay magiging bahagi na ng kanyang buhay habang siya'y nabubuhay. Dahan-dahan siyang tumayo, nilanghap ang hangin at nagsimulang maglakad pa uwi. Maputla ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay may liwanag. Ang uri ng liwanag na meron lamang sa isang taong pinili. At ang nakita niya noong araw na iyon ay simula pa lamang. Ilang araw ang lumipas, naglakad si Jeremias sa makikitid na daanan ng Jerusalem, nakayuko at mabigat ang puso dahil sa pasaning dala niya. Mula noong gabing iyon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mensahe ng Diyos, parang hindi matapos-tapos. Tinalikuran nila ako,
Yumukod sila sa mga Diyos na hindi tunay. Pagdaan niya sa liwasan, naamoy niya ang usok ng sinusunog na insenso. Ngunit hindi iyon alay para sa Diyos ng Israel. Ang halimuyak ay mula sa mga handog, sa mga Diyos-Diyosang yari sa kahoy at bato na ngayoy nakatayo ng may kapalaluan maging sa paligid ng banal na templo. Huminto si Jeremias sa tapat ng isang maliit na pulutong. Sila'y nagtatawanan, nagsasayaw at nakikisali sa isang ritual para sa mga banyagang Diyos. Huminga ng malalim ang propeta. Alam niyang dumating na ang sandali. Makinig kayo bayan ng Israel, tawag niya. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, pero matatag ang kanyang mga salita. Anong pagkukulang ang nakita ng inyong mga ninuno sa akin at lumayo sila upang sundan ang mga bagay na walang kabuluhan, hanggang sa sila na mismo'y naging walang laman? Unti-unting tumigil ang tawanan, napalingon ang mga ulo, natahimik ang paligid. Sino yon? Tanong ng isang lalaking nakasuot ng pulang balabal, lito. Si Jeremias iyon, anak ni Hilkias, bulong ng isang babae sa mga katabi niya. Sinasabi nilang nakakakita raw siya ng mga pangitain. Humakbang si Jeremias. Nakalimutan niyo na ang nagligtas sa inyong mga ninuno mula sa Ehipto. Siya na umakay sa kanila sa gitna ng ilang, sa disyerto, sa dilim at sa panganib. Isang mangangalakal, naiinis, ang sumigaw pabalik, at sino ka para pagsabihan kami ng ganyan? Sinong nagtalaga sa iyo bilang hukom namin? Mabilis ang tibok ng puso ni Jeremias, pero hindi siya umatras. Ang Panginoon, sagot niya. Tinawag niya ako bago pa ako ipinanganak. Siya ang nagbigay sa akin ng misyong ito. Pagkatapos, tinitigan niya sila at sinabi, at sinasabi ko sa inyo, tinalikuran ninyo ang bukal ng buhay na tubig at pinilit niyong punuin ang inyong mga buhay gamit ang sirang balon na ni isang patak ay hindi kayang hawakan. Natahimik ang buong liwasan. May mga tumingin sa kanya ng may panlilibak, ang iba na may nag-aalangan. Biglang may isang kabataang lalaki na tumawa ng malakas. Buhay na tubig, mga balon, anong kalokohan ang sinasabi ng batang to? Sigaw niya, sabay turo kay Jeremias. May ilan pang sumama sa pangungutya, nagtatawanan ng malakas. Kumalat ang tawanan sa karamihan. Huminto si Jeremias sandali at malalim na huminga. Hindi kayo naging tapat sa Diyos. Kalmado ngunit matatag niyang sabi, parang asawang nagtaksil sa kanyang asawa. Ganitong ba ang pakikitungo ninyo sa Panginoon? Humahabol kayo sa mga Diyos-Diyosan at sumasamba sa mga banyagang Diyos, tapos pupunta kayo sa templo at sasabing ligtas kayo, pero hindi pa rin tumitigil ang inyong mga kasalanan. Lumakas ang kanyang tinig na mula ang mukha sa damdamin. Tiningnan niya ng direkta ang mga tao sa paligid. Ilan na bang dambana ang itinayo niyo sa mga burol, sa lilim ng punong kahoy? Ilang beses niyong tinalikuran ang Panginoon para pagsilbihan ang ibang Diyos? Isang matandang babae, balot ng makukulay na telang pambalot ang umiling. Isinusumpa ng batang ito ang ating bayan, bulong niya. Nagdadala siya ng malas. Isang lalaki ang lumapit at sumigaw, patahimikin na siya. Baka tuluyan tayong madamay sa kapahamakan. Pumikit si Jeremias, unti-unting gumapang ang takot sa kanyang dibdib na parang anino. Ngunit sa kaibuturan niya, muling bumalik ang tinig ng Diyos. Magsalita ka, Jeremias, huwag kang manahimik. Ang aking mga salita ay nasa iyong mga labi. Itinaas ng batang propeta ang kanyang ulo. Kung hindi kayo magbabago, darating ang kapahamakan at malapit na. Huwag niyong isipin na maililigtas kayo ng templong ito habang patuloy kayong namumuhay sa kasamaan at sumasamba sa huwad ng mga Diyos. Bigla may batong tumama sa kanyang balikat na paatras siya. Lumayas ka na, sigaw ng isa. Ayoko nang marinig ang mga banta mo, sigaw ng isa pa, pulang-pula ang mukha sa galit. Tumalikod si Jeremias at mabilis na umalis sa liwasan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang palayo siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata bago pa niya ito mapigilan.
Tumakbo siya patungo sa isang tahimik na lugar malapit sa lambak ng Hinom at lumuhod. Panginoon, bulong niya, ginagawa ko po ang iniuutos niyo sa akin pero kinamumuhian nila ako. Pinagtatawanan nila ako, wala silang pakialam sa sinasabi ko. At dumating ang banayad na sagot ng Diyos. Hindi pa sila makikinig, Jeremias, pero magpatuloy ka sa pagsasalita. Kapag dumating ang paghatol, malalaman nilang may propetang namuhay sa gitna nila. Huminga ng malalim si Jeremias, pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang mga salitang binitawan niya ngayon ay unang bahagi pa lang ng maraming mensahe. At ang galit ng mga tao, doon pa lang nagsisimula. Bago tayo magpatuloy, nais po naming humingi ng inyong suporta. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Malaki ang maitutulong nito para maibahagi pa namin ang mas maraming makapangyarihang kwento sa Biblia tulad ng kay Jeremias sa iba pang nangangailangan ng pag-asa at gabay. Tuloy na po tayo sa landas na tinahak ng propetang ito, isang paglalakbay na puno ng pagtanggi, pag-iisa at katahimikan mula sa langit na sumubok sa kanyang puso. Kabanata 4. Kapag tumalikod ang bayan at nabiyak ang puso, lumakad si Jeremias sa tarangkahan ng lungsod, nakayuko ang ulo. Patuloy na nagliliyab sa kanyang dibdib ang mga salita ng Diyos. Pero araw-araw ay parabang nagsasalita siya sa kawalan. Huminto siya sa mismong pangunahing lagusan ng Jerusalem kung saan ang mga tindero'y sumisigaw ng presyo, ang mga bata'y tumatawa habang nagtatakbuhan at ang matatanday abala sa usapan tungkol sa kalakalan at politika. Huminga siya ng malalim at itinaas ang tinig. Mga taga-Jerusalem, makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon. Masakit na ang kanyang lalamunan pero hindi siya tumigil. Lakarin ninyo ang mga lansangan. Tumingin kayong mabuti. Hanapin niyo sa bawat sulok. Makakakita ba kayo kahit isang taong tapat at matuwid? Kung meron, ililigtas ng Panginoon ang buong lungsod. May ilan na napahinto na curious. Ang iba'y tumingin sa kanya ng may pagkainis. Ayan na naman siya, bulong ng isang nagtitinda ng prutas. Anak ng pari, puro masamang balita. Isang babaeng nag-aayos ng tela ang umiling. Puro kapahamakan ang sinasabi niya, pati mga suki ko nawawala. Pero hindi umatras si Jeremias. Ganito ang sinasabi ng Panginoon, kahit pa sabihin nilang buhay ang Panginoon, puro kasinungalingan ang lumalabas sa kanilang bibig. Walang halaga ang kanilang mga salita. Puno ng kasamaan ang kanilang mga kamay. Inaapi ng mayayaman ang mahihirap, tahimik na lumuluha ang mga byuda, iniiwan ang mga bata, at namumuhay pa rin kayo na parang walang mali. Isang tinig ang umalingawngaw mula sa karamihan. Jeremias, sawang-sawa na kami sa babala mo. Bakit naman sisirain ng Diyos ang lugar na ito? Dito nga nakatayo ang templo niya. Ang mga pari niya'y narito mismo. Tinitigan ni Jeremias ang lalaki, huwag kayong paluloko. Hindi kayo maililigtas ng templo kung ang puso ninyo ay puno ng kasamaan. Nakikita ng Diyos ang tunay na laman ng bawat isa sa inyo. Nagumpisa ng gumalaw ang mga tao. May tatlo na nagtawanan. May sumigaw ng pang-aalipusta. Baliw ka, sigaw ng isa. Propeta ng kapahamakan. Doon ka na lang mag-ingay sa ibang lugar. Nanlambot ang tuhod ni Jeremias, nabalisa ang kanyang tiyan. Ang bigat ng dalamhati na dala niya ay tila naging pisikal, umiikot sa loob niya, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Umatras siya ng ilang hakbang, ngunit muli nagsalita ang tinig sa kanyang puso, buo at matatag. Magpatuloy ka, Jeremias, huwag kang matakot sa kanila, narito ako, kasama mo. Huminga siya ng malalim at muling itinaas ang kanyang tinig. Lahat ay may kasalanan mula sa mahirap hanggang sa makapangyarihan. Maging ang mga pari at propeta ay nagsisinungaling, nagkukunwaring nagsasalita sa ngalan ko.
Paulit-ulit nilang sinasabi, kapayapaan, kapayapaan. Ngunit wala namang kapayapaan. Isang batong lumipad at bumagsak malapit sa kanyang mga paa. Tiningnan ito ni Jeremias, saka ang mga galit na mukha sa paligid. Isang matandang babae, nanginginig ang tinig, ang sumigaw, "Umalis ka na, Jeremias! Nagdadala ka ng malas, isinusumpa mo ang lugar na ito." Iniyuko ni Jeremias ang ulo, dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. "Panginoon," mahina niyang bulong, "bakit ganito kasakit ang nararamdaman ko? Parang hinahati sa dalawa ang puso ko. Inuulit ko lang naman ang sinabi mo, pero kinamumuhian nila ako. Isinusuko nila ako." Sa katahimikan ng kanyang kaluluwa, muling nagsalita ang Espiritu ng Diyos, mahinahon pero matatag. "Anak, matigas ang kanilang mga puso, parang batong hindi matinag, pero kailangang magpatuloy ka. Papalapit na ang araw ng kanilang paghatol." Pinunasan ni Jeremias ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang tunika. Mainit ang kanyang pisngi at masakit ang mga mata, pero nagpatuloy siya sa paglalakad sa mga lansangan. Habang dumadaan siya sa ilang batang naglalaro malapit sa pader, isa sa kanila ang nagsimulang umawit ng nanunukso, "Ayan na siya, ang propeta ng kapahamakan, ang malungkot na tinig ng hatol. Ingat ka, baka isumpa ka rin niya." Nagtawanan ng iba, hindi na lumingon si Jeremias, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang daan pauwi sa Anatot ay parang walang katapusan. Ang pag-iisa ay animoy aninong sumusunod sa kanya. Sa kanyang silid, lumuhod siya at tinakpan ng mga palad ang kanyang mukha. "Panginoon," mahina niyang iyak, "hanggang kailan ko kakayanin ang pagtanggi nila?" Sa labas, patuloy ang buhay sa lungsod. May mga tumatawa, nagtitingi, sumisigaw ng presyo na para bang walang nangyari, para bang walang halaga ang mensahe ng Diyos. Pero alam ni Jeremias ang totoo, simula pa lamang ang mga biro. Unti-unti na iyong nagiging galit. At ang galit ay hahantong sa matinding pag-uusig. Mula sa tawa, ito'y magiging 2:00. Nang umagang iyon, siksikan sa harapan ng templo sa Jerusalem. Ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang bahagi ng Huda ay nagtipon upang mag-alay at magbigay ng mga handog. Banal ang atmosfera, pero para kay Jeremias, isa itong mapanganib na ilusyon. Napako ang kanyang mga mata sa mga hagdang patungo sa templo. Huminga siya ng malalim, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Basa ng pawis ang kanyang mga palad. Ang gagawin niya ay susubok sa buong pagkatao niya. Pero malinaw ang utos ng Diyos, "Tumayo ka sa pintuan ng aking bahay at ipahayag ang mensaheng ito." Umakyat si Jeremias sa mga hagdan ng matatag ang hakbang. Sa itaas, huminto siya, muling huminga ng malalim at malakas na nagsalita, "Makinig kayo sa salita ng Panginoon, kayong lahat na pumapasok sa mga tarangkahang ito upang sumamba sa Kanya." Tumigil ang mga tao sa kanilang ginagawa, natahimik ang paligid, lumingon ang lahat. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ipinahayag ni Jeremias. "Baguhin niyo ang inyong asal at mga gawa, at pahihintulutan ko kayong manatili rito." Isang pare, si Azarias ang pangalan, ang lumapit na nakakunot ang noo. "Jeremias, anong ginagawa mo? Hindi ito ang tamang oras o lugar para sa mga ganyang salita." Pero nagpatuloy si Jeremias, hindi na tinag, "Huwag kayong magpaloko sa matatamis na kasinungalingan. Ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay narito." Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Isang lalaking nakalinen na damit ang nagsalita ng malakas. Ano bang sinasabi niya? Na hindi tayo kayang protektahan ng templo. Lumingon si Jeremias patungo sa altar at itinuro ang mga pari.
Nagnanakaw kayo, pumapatay, nagtataksil, nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, nagsusunog ng insenso para kay Baal. Yumuyukod kayo sa mga Diyos na ni hindi ninyo kilala, at pagkatapos ay pupunta kayo sa banal na lugar na ito at sasabihing, ligtas kami dito. Namula ang mukha ni Azarias. Sobra na yan, sigaw niya. Nilalapastangan mo ang santuwaryo ng Diyos. Humakbang pababa si Jeremias at tiningnan ng direkta ang mga mata ng pari. Sinasabi mong ito'y banal, pero anong kabanalan ang natitira rito? Ginawa niyo ng pugad ng mga magnanakaw ang bahay ng Diyos. Nagumpisang gumalaw ang karamihan, may ilan na nagkatinginan ng may kaba, ang iba na may nagbulong-bulungan sa galit. Iniinsulto niya ang templo, sigaw ng isa. Kailangang patahimikin ang taong yan, matigas na sabi ng isa pa. Ngunit nanatiling matatag si Jeremias. Isipin niyo ang silo, doon minsang nanahan ang pangalan ng Panginoon. Pero tingnan niyo ang nangyari roon nang talikuran siya ng mga tao. Ganoon din ang kahihinatnan ng lugar na ito. Maliban na lang kung magbalik loob kayo ngayon din. Nagtipon ng mga pari at nagbulungan ng seryoso. Hindi na ito dapat magpatuloy, bulong ng isa. Nayanig ang tiwala ng mga tao sa pagsamba. At paano kung may mga magsimulang ulitin ang mga salita niya bukas? Tanong ng isa. Maaaring magdulot iyon ng kaguluhan, gulo sa pananampalataya, at baka masira pa ang kapayapaan ng kaharian. Narinig ni Jeremias ang mga binabalak nila, pero nanatili siyang matatag. Ito ang ipinapahayag ng Panginoon. Magdadala ako ng sakuna sa lungsod na ito, at ang sinumang makarinig ay manginginig sa takot. Natahimik ang looban ng templo, ang galit ay napalitan ng pagkabahala. Pumasok ang takot sa dating mapanghamong mga mukha. Lumapit si Azarias sa isang kapwa pari at pabulong na nagsabi, hindi na natin ito dapat hayaang magpatuloy. Kailangang kausapin natin ang iba. Kailangan nang magpasya tungkol sa binatang ito. Dahan-dahang bumaba si Jeremias mula sa mga hakbang, nakayuko ang paningin. Ramdam niya ang mga banta na parang ulap ng unos na pumapalibot sa kanya. Habang dumaraan siya sa makikitid na daan, bawat tingin ay parang palasong tumatama. Naririnig niya ang mga bulungan sa kanyang likuran. May nagsisimula, isang bagay na madilim. Pagdating niya sa bahay, lumuhod siya sa malamig na sahig na bato. Panginoon, dasal niya, ano ang susunod? Hanggang kailan pa ito magpapatuloy? At dumating ang sagot, kasing lamig at kasing tiyak ng ihip ng hangin sa gabi. Lalaban sila sa iyo, Jeremias, pero hindi sila magtatagumpay. Ako'y nasa tabi mo. Magsisimula na ang mga plano para patahimikin siya. Hindi pa rin nawala ang bigat ng mga nagdaang araw sa dibdib ni Jeremias. Mula nang hinarap niya ang templo, tila may nagbago. Lumamig ang lungsod. Tila mapanghusga ang bawat tingin ng mga tao. Sa bawat kanto, may pabulong na usapan. May mga pintuang biglang isinasara kapag siya'y dumaraan. Nagpasya siyang lisanin muna ang Jerusalem at bumalik sa Anatot. Hinanap niya ang katahimikan, ang sariwang hangin at ang kaunting layo mula sa tensyon sa lungsod. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga pamilyar na alikabok sa daan, ng mga batong bahay at ng malalawak na bukirin kung saan siya minsang naglaro bilang bata. Panandalian, naramdaman niya ang kapayapaan, pero agad din yung nawala. Papalapit na siya sa bahay ng kanyang amang si Hilkias nang marinig niya ang mga boses. Mahinang bulungan, si Jeremias, ayun siya. Kailangan nating kumilos agad bago pa lumala ang pinsalang dulot niya sa bayan. Napatigil siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumingon siya bigla pero nawala na ang mga lalaki sa isang iskinita. Pinilit niyang itaboy ang takot at nagpatuloy. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng ina niya na may pilit ng ngiti. Anak, malumanay niyang sabi, mag-ingat ka. Huwag ka nang masyadong gumala. Galit ang mga tao sa mga ipinangangaral mo.
Ina, sagot ni Jeremias, tumitig sa mga mata nito. Sinasabi ko lang ang ipinag-utos ng Diyos. Mula sa kabilang silid, lumabas si Hilkias. Mabigat ang kanyang mukha. Jeremias, anya sa mababang tinig, minsan mas mabuting manahimik, huwag mo nang gatungan pa ang sigalot. Ibinaling ni Jeremias ang paningin at napabuntong hininga. Nang mag-isa na siya sa kanyang silid, lumuhod siya sa sahig. Panginoon, bulong niyang panalangin, ano ang nangyayari? Bakit parang delikado na rin dito sa mismong bayan ko? Sumagot ang Panginoon, hindi sa pangitain, kundi sa isang tuwirang mensahe sa kanyang espiritu. Jeremias, ipinakita ko na sa iyo. Inihayag ko ang mga plano nila. Ang mga lalaki sa Anatot ay nagbabalak na kitlin ang iyong buhay. Sinabi nila, tumigil ka sa pagsasalita sa ngalan ng Panginoon o kami na mismo ang papatay sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Jeremias, dumaan ang kilabot sa kanyang likod. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa bintana. Tiningnan niya ang lansangan, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Gulo ang kanyang isipan. Ang mga kapitbahay ko, ang mga kalaro ko nung bata, maging ang mga kamag-anak ko. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagbangon at lumabas ng bahay. Naglakad siya papunta sa bukas na kapatagan sa labas ng nayon. Kailangan niyang mag-isip, huminga, mapag-isa. Habang dumaraan siya sa ilang lalaking nag-uusap sa gilid ng daan, narinig niyang may nagsabi, "Madali lang yan. Kapag nag-iisa siya, tatapusin na natin," bulong ng isa. Sumagot ang isa pa, malamig ang tinig. Wala namang mamimiss sa kanya, gulo lang ang dala niyan. Nanginginig ang mga kamao ni Jeremias, namumuo ang luha sa kanyang mga mata, pero hindi siya yumuko. Sa gitna ng bukid, lumuhod siya. Panginoon, sigaw niya, paano ko dadalhin ang sakit na ito? Mga kababayan ko ito, ang tahanan ko, mga kaibigang kababata. And ngayon, gusto nila akong patayin. At bumalik ang tinig ng Diyos, ngunit ngayong puno na ito ng paghuhukom. Makinig ka, sabi ng Panginoon, ako na ang bahala sa mga taga-Anatot, malapit na ang kanilang kaparusahan. Ang mga kabataan nila'y babagsak sa espada, magugutom ang kanilang mga anak, walang makaliligtas. Nagplano silang saktan ka, ang aking piniling mensahero. Ipinatong ni Jeremias ang kanyang mukha sa lupa at umiyak na parang batang wasak ang puso. Pero Panginoon, higbi niya, sila ang mga mahal ko, ang aking nayon, ang aking pamilya, ang aking mga kababayan. Hindi sumagot ang Diyos, ipinasya na niya ang hatol. Pagbalik ni Jeremias sa bahay, tinanong siya ng kanyang ina, puno ng pag-aalala, ayos ka lang ba, anak ko? Tumango lang siya, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ng pagtataksil, lalo na mula sa mga taong mahal mo, ay mas masakit kaysa ano pa mang kayang gawin ng isang kaaway. Gabi na noon, nakahiga si Jeremias sa kanyang maliit na higaan sa Anatot, nakatitig sa kisame at iniisip, ilan kaya sa mga natutulog sa paligid ang nag-iisip ng paraan upang wakasan ang kanyang buhay. Pero alam niyang ang sakit na ito ay hindi pa ang huli. Halos hindi siya nakatulog. Namamaga ang kanyang mga mata, masikip ang lalamunan, at ang bigat ng pagtatakwil ng sarili niyang bayan ay para bang batong nakapatong sa dibdib niya. Gising siya buong gabi, paulit-ulit ang iisang tanong, bakit Panginoon? Bakit ganito kalalim ang puot? Bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Ginawa ko lang naman ang iniuutos mo at ang kabayaran ay puro pagbabanta, pang-aalipusta at ngayon balak pa akong patayin ng mga taong kasama kong lumaki. Nang sumikat ang araw, tahimik siyang lumabas ng bahay. Naglakad siya ng malayo hanggang marating ang isang tagong sulok ng bukid, ang dati niyang taguan, ang kanyang payapang lugar. Doon siya lumuhod, isinubsob ang mukha sa basang lupa. Panginoon, iyak niya, nanginginig ang tinig. Bakit parang ang masasama ang umuunlad? Bakit ang mga taksil ay nabubuhay ng payapa? Isang mahinang hangin ang dumaan, pero ang katahimikan ay parang sumisigaw sa paligid.
Ikaw ang nagtatanim sa kanila at sila'y lumalago. Patuloy niya, lumalakas sila at namumunga. Pero ako'y puro sakit lang ang nararamdaman. Maging ang mga gustong pumatay sa akin, nakangiti pa habang naglalakad, parang walang masamang mangyayari sa kanila. Tuluyan na siyang napaiyak. Panginoon, pakiusap niya, hilahin mo sila na parang mga tupa patungong patayan. Itakda mo na ang araw ng kanilang paghatol dahil hindi ko na po kaya. At sumagot ang tinig ng Diyos, matatag at matalim. Kung napapagod ka na sa pakikipagkarera sa mga tao, paano mo kakayanin ang makipagkarera sa mga kabayo? Kung nadadapa ka na sa lupaing payapa, paano ka tatayo sa gitna ng masukal na gubat ng Jordan? Napalunok si Jeremias. Naunawaan niya ang bigat ng mensaheng iyon. Kung sa tingin mo'y mabigat na ang dinanas mong sakit, sabi ng Panginoon, maghanda ka dahil ang darating ay mas matindi pa. Huminga ng malalim si Jeremias, pilit pinipigil ang luha. Pero Panginoon, bulong niya, ano pa po ba ang mas masakit? Nawalan na ako ng mga kaibigan, ayaw na sa akin ng mga kapitbahay ko, maging ang pamilya ko'y lumayo na. Galit sa akin ang mga pari at ang bayan. Tinutukso ako, tinatawag akong baliw. Sumagot ang Diyos, ngunit hindi ito isang pangakong nagpapalakas ng loob. Bibiyayaan kita ng lakas, pero tandaan mo ito, maglalakad kang mag-isa, huwag kang mag-asawa, wala kang magiging anak. Ang buhay mo ay magiging isang palatandaan sa iba. Ang sakit mo ay mensahe, isa kang buhay na babala. Parang mga batong bumagsak sa kanyang likod ang mga salitang iyon. At sa matang puno ng luha, sumigaw si Jeremias, sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Sana'y nakalimutan na lang ang araw na isinilang ako ng aking ina. Bakit pa ako isinilang kung ganito lang ang haharapin ko, puro lungkot, pagtanggi at kahihiyan? Sandali ang kanyang mga salita ay pawang kumalabog lamang sa katahimikan. Ngunit sa awa ng Diyos, may mahinang tinig na sumagot, isang sinag ng pag-asa. Kung babalik ka sa akin, ibabalik ko ang iyong dangal. Makatatayo ka sa aking harapan. Kung matutunan mong ihiwalay ang totoo sa walang kabuluhan, ikaw ay magiging tagapagsalita ko. Lalapit sila sa iyo, pero huwag mong susundan ang kanilang mga daan. Pinunasan ni Jeremias ang kanyang mukha gamit ang maputik niyang mga kamay. Panginoon, kahit hindi tumigil ang luha ko, kahit lumala pa ang sakit, magpapatuloy ako, sapagkat kasama kita kahit ang lahat ay tumalikod sa akin. At tumayo siya, nang hihina, pagod. Pero sa kanyang kalooban, may lakas na muling nabuhay. Ang layunin niya'y nanumbalik. Ngunit hindi iyon nakita ng mga tao. Ang nakita lang nila ay isang lalaking palaging umiiyak. At unti-unti may kumalat na palayaw sa makikitid na eskinita at masisikip na lansangan ng Jerusalem, isang bansag na mananatili sa kanya habang buhay, ang propetang lumuluha. Nagtatawanan ng mga bata kapag dumaraan siya, tinuturo siya ng mga matatanda habang siya'y lumalakad. Ang mga pinuno ng lungsod ay palihim na nagpupulong upang planuhin kung paano siya tuluyang mapapatahimik. Tumingala si Jeremias sa langit at huminga ng malalim. Kung ang paglilingkod sa iyo ay nangangahulugang buhatin ang lungkot na ito, bulong niya, tatanggapin ko ito. Ngunit malayo pa sa katapusan ang kanyang pagluha, lalong dumilim ang takbo ng Jerusalem. Ang mga bulungan ay naging mga usap-usapang may takot. Ang pangungutya ay naging mas matalas. At saan man siya magpunta, dama ni Jeremias, ang sinasabi ng mga tao, sobra na siya, hindi natin siya dapat hayaang maghasik pa ng takot. Nakadungaw sa lupa, naglakad si Jeremias patungo sa bahay ng magpapalayok. May bagong tagubiling ibinigay ang Diyos sa kanya, at magsisimula iyon sa isang makapangyarihang larawan. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang magpapalayok na abala sa gawain. Paikot-ikot ang gulong sa ilalim at ang magaspang nitong mga kamay ay maingat na humuhubog sa malambot na putik. Tahimik na tumayo si Jeremias, nanonood.
Sa kamay ng magpapalayok, biglang gumuho ang hinuhubog na sisidlan, ngunit hindi ito nagpanik. Muling binuo ng lalaki ang putik, pinisil at sinimulang hugisin itong muli. At sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos sa puso ni Jeremias. Hindi ba't maaari ko rin kayong tratuhin gaya ng ginagawa ng magpapalayok sa bahayan ng Israel? Kung paanong ang putik ay nasa kanyang kamay, gayon din kayo nasa aking mga kamay. Huminga ng malalim si Jeremias. Ramdam na naman niya ang luha, pero pinigilan niya. Alam na niya ngayon ang dapat niyang gawin. Maagang-maaga kinabukasan, bumangon si Jeremias at kumuha ng isang bagong tapayan na yari sa putik. Tahimik siyang naglakad sa mga lansangan ng lungsod patungong Lambak ng Hinom, isang lugar na matagal nang kilala sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa pag-aalay ng mga bata. Doon tinipon niya ang ilang matanda at pinuno ng lungsod. Makinig kayo sa salita ng Panginoon, matatag niyang sabi. Kayong mga pinuno ng Huda, mga taga-Jerusalem, ito ang ipinapahayag ng Panginoong makapangyarihan. Magdadala ako ng isang kapahamakang napakatindi sa lugar na ito na ang sinumang makarinig ay manginginig sa takot. Nagtinginan ng mga lalaki. May isa na pabulong na nagsabi, ayan na naman siya, puro kapahamakan ang ipinapahayag. Ngunit hindi siya tumigil. Tinalikuran nila ako, sabi niya. Nilapastangan nila ang lupaing ito. Nagsusunog sila ng insenso sa mga banyagang Diyos. Ibinubuhos nila ang dugo ng mga inosente dito sa lambak na ito. Medyo nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tinig. Itinaas niya ang tapayan sa itaas ng kanyang ulo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, sigaw niya, gaya ng tapayang ito, dudurugin ko ang bayang ito at ang lungsod na ito, at hindi na ito maaayos kailanman. At sa sandaling yon, ibinagsak niya ang tapayan sa lupa. Nabasag ito sa napakaraming piraso. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa lambak na parang kulog. Napaatras ang mga lalaki, gulat na gulat. Sumigaw ang isang pari, kalapastanganan ito, nangahas siyang isumpa ang Jerusalem sa harap ng lahat. Isang lalaki, pulang-pula ang mukha sa galit, ang lumapit kay Jeremias. Kung hindi natin siya pipigilan, mababaliw sa takot ang buong bayan. Ngunit ang mga mata ni Jeremias ay nagniningas sa paninindigan. Sinasabi ko lamang ang inuutos sa akin ng Diyos, hindi ito galing sa akin. Kung walang pagsisisi, tiyak ang pagkawasak. Habang pabalik siya sa lungsod, pinili ni Jeremias ang mas mataong daan. Nakita siya ng ilang bata at nagsimulang gayahin ang kanyang boses na may panunuya. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kapahamakan, kamatayan ng paparating, sigaw nila habang nagtatawanan. Ang kanilang halakhak ay pumuno sa hangin. Isang tindero sa palengke ang dumura sa lupa habang dumaraan si Jeremias. Puro malas ang dala ng taong yan, sabi niya. Isinumpa ang araw na ipinanganak siya. Nakatitig lang si Jeremias sa maalikabok na kalsada sa harapan niya, pero bawat panunuya, bawat mapanirang salita, bawat halakhak ay parang patalim na bumabaon sa kanyang puso. Kinagabihan sa kanyang silid, humiga siyang nakakulubot sa gilid ng higaan, pagod na pagod sa bigat ng lahat. Panginoon, mahinang bulong niya, hanggang kailan magiging puno ng lungkot at pagtanggi ang aking buhay? At ang sagot ng Diyos ay dumating, matatag at di matitinag. Tumindig ka, Jeremias. Hindi pa tapos ang iyong gawain. Hindi pa nila naririnig ang pinakamatinding babala. Kinabukasan, habang tumatawid si Jeremias sa abalang palengke, napansin niya ang isang grupo ng kalalakihan na papalapit, matalim ang mga mata. Lumapit sila at pinalibutan siya. Isa sa kanila, galit ang boses, ang bumulong ng may bagsik. Akala mo makapagsasalita ka ng ganyan at walang mangyayari sa iyo? Sobra na ang mga babala mo. Panahon na para pagbayaran mo ang mga ito.
Bago pa makapagsalita si Jeremias, may kamay na humawak sa kanyang braso at isang kamao ang dumapo sa kanyang mukha. Bumagsak siya sa lupa. May ilang naglalakad na tumingin saglit pero wala ni isa ang tumulong. May dalawa pang napangisi. Ang sakit ng mga salita ay naging sakit ng suntok. Napuno ng dugo ang kanyang bibig, mapait ang lasa. Punit ang labi niya, namamagan na ang isang mata. Sumasakit ang tiyan niya at bawat paghinga ay mahirap. Halos hindi makalakad, siya'y kinaladkad patungo sa tarangkahan ng lungsod. Tapusin na natin ang kabaliwang ito ngayon din, sigaw ni Pashhur, ang paring namamahala sa seguridad ng templo habang itinulak siya. Nagsimulang magtipon ang mga tao, tinuturo siya ng mga bata habang nagtatawanan, ang mga babae napapailing, ang mga lalaki nagbubulungan ng mapanuyang hatol. Huminto si Pashhur sa itaas na tarangkahan ng Benjamin, isa sa pinakamataong daanan ng lungsod. Lahat ng dumaraan ay makakakita sa mangyayari. Sa isang mabilis na utos, pinapigil niya si Jeremias sa isang batong haligi. Binalot ng mga lubid ang kanyang mga kamay, mahigpit, halos wala nang dumadaloy na dugo. Makinig kang mabuti, Jeremias, sigaw ni Pashhur, galit na galit. Naghasik ka ng takot, ginulo mo ang kapayapaan, nilapastangan mo ang templo at sinuway mo ang mga pinuno ng Huda. Ngayon makikita mo ang sinasapit ng mga manggugulo sa lungsod na ito. Bago pa makasagot si Jeremias, dumapo na ang unang sampal. Malakas at napaling ang kanyang ulo. Nagpalakpakan ang karamihan. Isa pa, turuan ng leksyon, sigaw ng isa. Sumunod ang isang suntok ni Pashhur sa kanyang sikmura. Napayuko si Jeremias hingal na hingal. Isa pang guwardiya ang sumipa sa kanyang mga paa at ibinagsak siya sa lupa. Ngunit kahit malabo ang paningin at mahina ang paghinga, pinilit ni Jeremias magsalita. Pashhur, mahina niyang sabi, binigyan ka ng Panginoon ng bagong pangalan. Hindi ka na Pashhur. Mula ngayon, tatawagin kang Magor Misabib, panganib sa bawat panig. Natahimik ang karamihan, nagtinginan ng mga tao lito hindi alam ang kahulugan ng kanyang sinabi. Si Pashhur nanginginig sa kahihiyan at galit, dumura sa lupa sa tabi ni Jeremias. Dalhin na siya, iposa sa harapan ng bayan, sigaw ni Pashhur. Tingnan natin bukas kung may lakas pa siyang mangaral. Kinaladkad si Jeremias at ikinulong sa pampublikong pasaning kahoy. Ang kanyang mga braso at leeg ay ipit sa mga matitigas na balangkas na gawa sa kahoy. Iniwan siyang nakabilad sa ilalim ng nagbabagang araw sa maghapon at giniginaw sa malamig na hangin sa gabi. Ngunit higit pa sa pisikal na hirap, ang pinakamasakit ay ang kahihiyan. Dumaraan ang mga tao buong araw, nagtatapon ng mga panunukso na parang mga batong bumabagsak. Ayan na siya, ang propetang puro malas. Nasaan na ang Diyos mo ngayon, Jeremias? Hiyaw ng isang lalaki. Baka bukas, ang dalhin mo naman ay mensahe ng kapayapaan. Tawanan ng isa pa. Nagtapon ng mga bata ng bulok na prutas at maliliit na bato sa kanya. May dalawang dumura pa sa direksyon niya. Nanakit ang mga kalamnan ni Jeremias, manhid na ang kanyang mga braso at binti dahil sa hindi komportabling pagkakaposas. Mahapdi ang kanyang mga mata, napakauhaw niya, halos hindi na makabulong. Nang dumilim na at tuluyang natahimik ang lansangan, napaiyak siya. Panginoon, dinaya mo ako at hinayaan kong mangyari iyon. Nilupig mo ako at sumuko ako. Ngayon, araw-araw na lang nila akong nilalait. Bulong niya. Wala na akong naririnig kundi panunuya. Ang katahimikan ng gabi ay tila umalingaw-ngaw sa sakit na nararamdaman niya. Sa tuwing magsasalita ako, sumisigaw ako ng babala. Humihiyaw ako ng kapahamakan. At ang mensahe mo, Panginoon, ang siyang nagdala sa akin ng kahihiyan at pangungutya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit pinipigil ang hikbi, pero hindi na niya kinaya. Gusto ko na sanang tumahimik, aminado niya.
Nais ko nang itigil ang pagsasalita sa iyong pangalan, pero parang apoy sa aking mga buto ang iyong salita. Sinubukan kong pigilan, talagang sinubukan ko, pero hindi ko kinaya. Dumadaloy na ang mga luha sa kanyang mukha, hindi na niya maitago ang pag-iyak. Panginoon, naririnig ko ang mga bulong, may kapahamakan, isumbong siya, iparatang natin. Maging ang pinakamalalapit kong kaibigan ay hinihintay akong madapa. Sinasabi nila, baka mahulog siya sa bitag. Kapag nagkamali siya, tuluyan na natin siyang tapusin. Mas lalo lang tumalim ang kirot ng pagtataksil sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagsapit ng umaga, dumating ang mga gwardiya at tinanggal ang kanyang pagkakaposas. Bumagsak si Jeremias sa lupa, halos hindi na makagalaw, masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Lumapit si Pashhur, nakangising mayabang. O Jeremias, pang-uyam niya, may natutunan ka na ba? Handa ka na bang isara ang bibig mong sinumpa? Dahan-dahang iniangat ni Jeremias ang kanyang ulo. Magaspang ang kanyang tinig, ngunit matatag. Pashhur, aniya, malapit na ang paghatol sa iyo. Habang pauwi siya, bawat hakbang ay puno ng kirot, kahihiyan at matinding pag-iisa. Pagpasok niya sa kanyang maliit na tahanan, muli siyang bumagsak sa lupa. Nakadapa sa alikabok, naliligo sa dugo at luha. Bumulong siya, sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Sumpain ang araw na isinilang ako ng aking ina, at doon pa lamang nagsisimulang lumalim ang kanyang dalamhati. Bitbit pa rin ng kanyang katawan ang mga pasa, masakit pa rin ang kanyang likod, ang kanyang mga pulso ay sugat-sugat mula sa lubid. Mabigat ang kanyang mga mata sa kalungkutan, ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagtawag. Sa Jerusalem parang walang nangyaring masama. Patuloy ang kasayahan sa lansangan at ang mga huwad na propeta ay malayang naglalakad sa gitna ng mga tao, nagtuturo ng matatamis na salita ng pag-asa at kasaganahan. Ang pinakapinupuri sa kanila ay si Hananias, anak ni Azur. Araw na iyon, puno ng tao ang looban ng templo. Ang mga tinig ay naguunahan sa ere, humahalo sa amoy ng sinusunog na insenso at ingay ng mga hayop na inihahanda para sa handog. Mabagal na naglakad si Jeremias sa gitna ng karamihan. Katulad ng dati, ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkailang, nagkatinginan ang mga tao at nagbulungan habang siya'y dumaraan. Nakatayo si Hananias sa isang maliit na plataporma. Malakas ang kanyang tinig at puno ng kumpiyansa ang kanyang tono. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, sigaw niya. Sa loob lamang ng 2 taon, babaliin ko ang pamatok ng hari ng Babylonia. Lahat ng kinuha ni Nebukadnesar mula sa bahay ng Panginoon ay ibabalik. Ang mga bihag ay makakauwi. Darating na ang kapayapaan. Papalapit na ang tagumpay. Nagpalakpakan ang mga tao, ngumiti sila. Sa wakas, narinig nila ang matagal na nilang inaasam, isang mensaheng magaan sa puso. Huminto si Jeremias, tinitigan niya si Hananias, huminga siya ng malalim at nagsalita, nanginginig ngunit matatag ang tinig. Amen. Naway tunay ngang gawin ng Panginoon ang sinabi mo. Naway tuparin niya ang iyong mga salita at ibalik ang bayan at ang mga kayamanan ng templo. Sandaling natahimik ang lahat. Nagtinginan ng mga tao, may halong pagtataka. Lumapit si Jeremias. Ngunit makinig ka ngayon, Hananias, at kayong lahat makinig, wika ni Jeremias. Ang mga propeta bago ikaw at ako ay palaging nagbabala ng digmaan, sakuna at salot sa maraming bayan at malalaking kaharian. Kung ang isang propeta ay nagsasalita ng kapayapaan, malalaman lamang nating siya'y tunay na isinugo ng Panginoon kapag ito'y nangyari. Nagdilim ang mukha ni Hananias. Mabilis siyang lumapit kay Jeremias. Sa isang iglap, pinilas niya ang pamatok na kahoy mula sa balikat ni Jeremias, ang parehong pamatok na isinusuot niya bilang tanda ng paghuhukom, at binali iyon sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagkabiyak ay umalingaw-ngaw na parang kulog.
Ito ang sinasabi ng Panginoon, sigaw ni Hananias, galit ang titig kay Jeremias. Sa loob ng 2 taon, babaliin ko ang pamatok ng hari ng Babylonia. Nagpalakpakan ang mga tao, may 3 nagsayawan. Nanatiling nakatayo si Jeremias, nakayuko ang ulo, wala siyang sinabi. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Habang naglalakad siyang mag-isa, muling nagsalita ang Diyos. Sabihin mo kay Hananias, ito ang aking sinasabi. Binali mo ang mga pamato na yari sa kahoy, pero papalitan ko iyon ng mga pamato na yari sa bakal. Ito ang pahayag ng Panginoon ng mga hukbo sa langit. Maglalagay ako ng bakal na pamatok sa leeg ng lahat ng mga bansang ito at pipilitin ko silang maglingkod kay Nebukadnezar, hari ng Babylonia. Maging ang mga mababangis na hayop ay susunod sa kanya. Pawisan si Jeremias nang bumalik siya sa looban ng templo. Ngayon, ang kanyang tinig ay matalim at hindi matitinag, parang tabak na lumalagpas sa kasinungalingan. Hananias, makinig ka sa akin ngayon, ipinahayag ni Jeremias. Hindi ka isinugo ng Panginoon, ngunit pinaniwala mo ang bayang ito sa kasinungalingan, kaya ito ang sinasabi ng Panginoon, aalisin na kita sa ibabaw ng lupa. Mamamatay ka ngayong taon ding ito sapagkat nagturo ka ng paghihimagsik laban sa Panginoon. Nabigla ang mga tao. Sinubukang titigan ni Hananias si Jeremias, pero namutla ang kanyang mukha. Nawala ang kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. May ilang nanunuya pang natawa, pero karamihan ay napaatras, biglang natakot. Sa mga sumunod na araw, puno ng tensyon ang buong lungsod. Lahat ay pinag-uusapan si Hananias, at gaya ng babala ni Jeremias, bago matapos ang taon, nagkasakit si Hananias at namatay. Mabilis kumalat ang balita, parang apoy na tumatakbo sa buong Jerusalem. Nag-iisa sa kanyang tahanan, tahimik na nakaupo si Jeremias, nakatitig sa dingding. Paulit-ulit sa isip niya ang bawat detalye. Panginoon, bulong niya, ang pagsasalita ng katotohanan ay may kapalit, minsan mismong buhay. Hanggang kailan pa ako mamumuhay ng ganito? Ngunit walang sagot mula sa langit. Alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Isa lamang itong bahagi ng isang mahaba at mabigat na misyon. At ang pinakamabigat na pagsubok ay paparating pa lang. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Jeremias ng bahay. Namumugto ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Mabigat ang katawan sa matinding pagod. Tahimik pa ang mga kalsada sa oras na iyon, pero sa loob niya, ang kanyang mga iniisip ay parang kulog na walang tigil. Buhay pa rin sa kanyang alaala ang pagkamatay ni Hananias. Kahit galing sa Diyos ang babala, ramdam niya ang bigat nito sa kanyang dibdib, parang batong hindi maalis. Panginoon, bulong niya habang naglalakad, hanggang kailan ko po dadalhin ang dalamhating ito? At bigla bumasag sa kanyang isipan ang tinig ng Diyos. Matalim, tiyak, parang kidlat sa malinaw na langit. Jeremias, hindi ka mag-aasawa, wala kang magiging anak sa lupaing ito. Napatigil si Jeremias, inihip ng hangin ang kanyang tunika. Sandali siyang napaisip. Panginoon, ano po ang sinabi niyo? Nanginginig ang boses niya. Ngunit malinaw ang sagot ng Diyos at masakit. Sa lupaing ito, walang kasalan ng ipagdiriwang, walang anak ang ipanganganak upang maghatid ng kagalakan. Malapit na ang pagdurusa, mamamatay sa sakit, gutom at digmaan ng mga anak na lalaki at babae. Isang ginawang dumaan sa katawan ni Jeremias, ipinatong niya ang mga palad sa kanyang mukha. Mula pagkabata, pinangarap na niyang magkaroon ng pamilya. Isang asawa na makakatuwang niya sa pasanin, mga anak na tumatawa sa lansangan ng Anatot. Pero ngayon, binawi na ang pangarap na iyon. Bakit, Panginoon? Bakit ako? Sigaw niya sabay luhod sa maalikabok na daan. Ngunit nagpatuloy ang tinig ng Diyos, matatag, walang humpay, bawat salita'y parang martilyong tumatama sa bato. Huwag kang dumalo sa kasalan o sa burol o sa anumang pagdiriwang.
sabi ng Panginoon, sapagkat aalisin ko mula sa bayang ito ang tinig ng kagalakan at kasayahan, ang awit ng mga nobya at lalaking ikinakasal. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Jeremias. Kaya mamumuhay akong nag-iisa, lubos na nag-iisa, bulong niya. Tumalikod siya at naglakad pa uwi, parang taong may bundok sa balikat, malayo ang tingin, nakalugmok ang mga balikat, pusong puno ng dalamhati. Sa daan, nadaanan niya ang isang grupo ng kabataan. May isang binata na may ngiting ibinato sa isang dalaga, habang ang iba'y nag-aayos ng mga instrumento para sa kasalang gaganapin sa gabing iyon. Huminto si Jeremias, tahimik na nanood mula sa malayo. Hindi ko na mararanasan yan, isip niya habang nanlalabo ang mga mata. Gabing iyon, ang tunog ng tugtugan at sayawan ay umalingaw-ngaw mula sa malayo habang si Jeremias ay nakaupo sa sulok ng kanyang maliit na silid. Mas mabigat kaysa dati ang dilim. Panginoon, mahina niyang bulong, darating din po ba ang kagalakan para sa akin? Walang sagot. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang sakit. Wala nang nag-imbita sa kanya. Ang huli niyang mga kaibigan ay unti-unting lumayo. Maging ang kanyang mga kamag-anak ay hindi na rin dumadalaw. Tinawag na siya ng mga tao bilang taong puno ng dalamhati. Ang propetang umiiyak. Walang asawa, walang anak, walang kasayahan. Puro lungkot, pag-iisa at mga mensahe ng paghuhukom. Isang gabi, bago sumikat ang araw, dahan-dahang lumakad si Jeremias patungo sa isang liblib na bahagi ng bukid at tumingala sa mga bituin. Panginoon, iyak niya, ikaw ang lakas ko, ang aking kanlungan, pero wasak na ang puso ko. Wala akong kasama, walang yakap, walang tinig ng pagdamay, ikaw lang. Naputol ang kanyang tinig sa mga hikbing hindi na niya mapigilan. Parang tanikalang bakal ang bigat ng pag-iisa. Ngunit ito lamang ang tugon ng Diyos. Ang paglalakbay ni Jeremias ay malayo pa sa wakas. At sa kasamaang palad, ang pag-iisang nadarama niya ngayon ay simula pa lamang. Mas malalim pang kawalan ng darating na aabot hindi lang sa kanyang tahanan, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At ang pag-iisang ito ay hindi lang emosyonal. Nasusunog sa init ang kanyang balat, nakasisilaw ang araw habang dahan-dahan siyang naglalakad sa tuyong mga daan ng Huda. May nakapulupot na pamigkis na lino sa kanyang baywang. Nagbigay ang Diyos ng isang kakaibang utos, hindi gaya ng dati. Kumuha ka ng pamigkis na lino, isuot mo ito, ngunit huwag mong labhan. Nagtaka si Jeremias, pamigkis, Panginoon, ano pong ibig sabihin nito? Tanong niya habang hawak ang magaspang na telang iyon, ngunit malinaw ang tugon ng Diyos. Ang pamigkis na ito ay isang sagisag, isang aral na makikita ng Huda sa kanilang sariling mga mata. Kaya sumunod si Jeremias. Ilang araw niyang sinuot yon habang ang tela'y kumikiskis sa kanyang balat sa gitna ng init ng tag-araw. Naglakad siya sa Jerusalem na suot iyon, walang pakialam sa mga tingin, sa bulungan o sa mga panunuya. Ayan na naman siya, tignan mo. Ngayon naman, nagpapakita ng kung anong kakaibang kasuotan. Pangungot siya ng ilan. May nagtawanan, ang iba na may hindi na siya tinitingnan. Ngunit alam ni Jeremias na ang utos na ito ay may lalim na hindi makikita sa panlabas lamang. Isang araw, habang siya'y taimtim na nananalangin, muling nagsalita ang Diyos. Bumangon ka, Jeremias. Pumunta ka sa ilog Euphrates. Itago mo roon ang pamigkis sa pagitan ng mga bato. Nanlaki ang mata ni Jeremias. Sa Euphrates po, ganun kalayo, Panginoon. Ngunit matatag at huling tugon lamang ang narinig niya, pumunta ka. Hindi na siya nag-atubili, agad siyang naglakbay. Mahaba at mabigat ang biyahe, makapal ang alikabok sa daan, at mahirap akyatin ang mga burol, pero hindi siya tumigil. Pagdating sa tabing ilog, huminto siya. Ang ilog Euphrates ay madilim at malawak ang agos. Amoy lupa at nabubulok na dahon ng paligid. Lumuhod siya sa may bato at inilagay ang pamigkis sa isang bitak na basa at malalim.
Tapos na, bulong niya kahit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan. Pagod ngunit masunurin, bumalik siya sa Jerusalem. Lumipas ang mga linggo, pagkatapos bigla na namang nagsalita ang Diyos. Jeremias, bumalik ka sa Euphrates, kunin mo ang pamigkis na itinago mo. Malalim ang buntong hininga ni Jeremias. Kinuha niya ang kanyang dala at kahit masakit pa rin ang katawan, sumunod siya. Mas lalo pang nakakapagod ang ikalawang biyahe. Nang marating niya muli ang ilog, nanginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pamigkis sa pagitan ng mga bato. At nang sa wakas ay matagpuan niya ito, halos gumuho ang kanyang loob. Siraan na ang pamigkis. Ang tela ay punit-punit, may amag at wasak sa dumi. Kapag hinawakan, parang nalalagas ang mga sinulid. Sira na ito, Panginoon, bulong niya. Wala na itong silbi. At muling nagsalita ang Diyos, makapangyarihan at malinaw. Ganyan ko rin wawasakin ang kayabangan ng Yuda at ang kapalaluan ng Jerusalem. Ang bayang ito, na dapat sana'y mahigpit na nakakapit sa akin gaya ng pamigkis sa iyong baywang, ay naging bulok at walang silbi. Hindi na nila inihahayag kung sino ako. Bumagsak si Jeremias sa kanyang tuhod, puno ng luha ang mga mata. Panginoon, ayaw nilang makinig at ngayon hindi na rin nila nakikita kung gaano sila naliligaw. Bit-bit ang bulok na pamigkis, nagsimula siyang maglakad pa uwi. Bawat hakbang ay tila lalong bumibigat. Ang pamigkis ay naging isang tanda, ang pagkabulok bilang babala. Isang simbolo ng lahat ng malapit ng gumuho. Pagpasok ni Jeremias sa lungsod, bitbit ang sirang pamigkis at mabagal ang hakbang, naglingunan ang mga tao, lalong lumakas ang mga bulungan. Ayan na naman ang propetang puro malas, ngayon may dalang basahan. Isang lalaki ang sumigaw mula sa kanyang pwesto. Anong susunod, Jeremias? Isusumpa mo na naman kami gamit ang bulok mong pamigkis? Huminto si Jeremias. Dahan-dahan siyang huminga at sumagot, nanginginig ang boses, pero matatag. Wala nang silbi ang pamigkis na ito, ganun din kayo kung hindi kayo magbabago. Nagkatawanan ang mga tao at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kaloob-looban ni Jeremias, ramdam niya ang bigat ng mensaheng parang pumipisil sa kanyang dibdib. Tapos na ang panahon ng mga sagisag. Malapit nang magsalita ang realidad ng mas malakas kaysa alinmang tanda. Naamoy sa mga lansangan ng Jerusalem ang usok ng sinunog na kahoy at naaagnas na bangkay. Nayanig ang lupa sa hampas ng mga tambol ng digmaan ng Babylonia at sa pagulong ng mga makinarya ng pagkubkob laban sa pader ng lungsod. Takot ang bumalot sa lahat. Ang mga bata ay umiiyak sa mga sulok ng gumuguhong tahanan. Yakap-yakap ng mga ina ang kanilang mga anak habang tahimik na lumuluha. Ang mga lalaki ay nakatitig lang sa kawalan, parang wala nang saysay ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, si Jeremias ay nakakulong sa looban ng palasyo ng mga bantay. Gusot ang kanyang buhok, payat at may pasa ang mukha matapos ang maraming linggo sa piitan, ikinulong sa utos ni Haring Zedekias. Mula sa loob ng selda, naririnig ni Jeremias ang lahat, ang daing ng mga gutom, ang sigaw ng mga sundalo at ang iyak ng mga nawalan na ng pag-asa. Isang umaga mismo ang hari ang lumapit sa kanya. Jeremias, sabi ng hari, pagod ang boses, madilim ang mata sa dami ng gabing walang tulog. May salita ba mula sa Panginoon? Mahina ang boses ni Jeremias, ngunit buo. Meron, sagot niya. Tumigil siya saglit saka nagpatuloy. Ihahandog ka sa hari ng Babylonia. Napalingon si Zedekias, hindi makatingin ng direkta kay Jeremias. Bakit ito lagi mong sinasabi? Tanong ng hari. Bakit hindi ka gaya ng ibang propeta na may magagandang balita? Huminga ng malalim si Jeremias. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, tugon niya. Ang tanging maari kong bigkasin ay ang katotohanang galing sa kanya. Tumalikod si Zedekias at lumayo, iniwan na naman si Jeremias na mag-isa.
Ang mga sumunod na araw ay lalo pang naging madilim, halos wala ng pagkain. May mga taong naghahalukay ng basura, umaasang may makakain. Ang mga pamilya sa matinding kagutuman ay napipilitang gawin ang mga bagay na hindi kayang ilarawan. Isang hapon, narinig ni Jeremias ang mabilis na mga yapak. Dumating si Baruch, ang tapat niyang kaibigan at tagasulat, na pilit nakalapit sa selda. Jeremias, bulong ni Baruch, palingalinga, kumakalat na ang balita. Biting na ang lungsod sa pagbagsak. Wala nang supply. May mga ina, naputol ang boses niya. May mga inang pinapatay ang sarili nilang anak para lang may makain. Pumikit si Jeremias, nanginginig ang buong katawan, dumaloy ang mga luha. Nangyayari na, aniya sa pagitan ng pinipigilang ngipin. Ang lahat ng binalaan ko sila. At sa gitna ng kawalan ng pag-asa, muling nagsalita ang Diyos, hindi inaasahan, ngunit malinaw. Jeremias, parating na ang pinsan mong si Hanamel. Hihilingin niyang bilhin mo ang kanyang bukid sa Anatot, sapagkat ikaw ang may karapatang tumubos nito. Bilhin mo. Nagulat si Jeremias. Panginoon, bibilhin ko po sa ganitong panahon habang ginigiba ang lungsod. Ngunit matatag ang sagot ng Diyos. Ito'y isang tanda, isang saksi, isang pangako. Darating ang araw, muling magtatayo ng tahanan, muling tatamnan ang mga bukirin, muling babalik ang mga tao. At gaya ng sinabi ng Panginoon, makalipas ang ilang araw, dumating si Hanamel sa looban ng piitan dala ang alok. Pinsan, sabi ni Hanamel, kailangan kong ipagbili ang aking bukid sa Anatot. Ikaw ang may karapatang tumubos nito. Kailangan ko na itong ipasa sa iyo. Namumuo ang luha sa mga mata ni Jeremias habang tumango siya. Bagamat nakakulong, bagamat nasa bingit ng pagguho ang lungsod, tinipon niya ang kaunti niyang natitirang yaman at tiniyak na ang pagbili ay maisagawa ng maayos, formal at may saksi. Baruch, sabi niya, isulat mo ang kasunduan, bilangin ang pilak, dalhin ang mga saksi, kailangang maitala ang lahat. Ang mga dokumento ay tinatakan at inilagay sa isang tapayang luwad upang mapreserba sa hinaharap. Tumingala si Jeremias mula sa likod ng rehas ng kanyang selda, pinagmamasdan ang langit. Panginoon, mahinang bulong niya, sumusunod pa rin ako, kahit wala ng saysay sa mata ng iba, kahit kabaligtaran ng lahat ng nakikita ko. Nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Ngunit habang paalis ang mga saksi at patuloy na binaliwala ni Haring Zedekias ang tinig ng Diyos, lalo pang lumakas ang tunog ng mga trumpeta ng Babylonia sa labas ng mga pader. Naabot na ng Jerusalem ang sukdulan, lalong humigpit ang pagkubkob bawat oras. Nauubos na ang pagkain at ang kawalang pag-asay kumalat na parang apoy. Alam ni Jeremias, bago sumikat ang pag-asa, daraan muna ang pinakaitim na gabi. Sa ibabaw ng lungsod, ang dating malinaw na langit ay nabalot ng makapal at nakakapasong usok. Mabigat sa dibdib ang hangin, amoy sunog na kahoy, dugo at nabubulok na laman. Mula sa likod ng bakal na rehas, si Jeremias, namamanhid pa rin ang mga pulso mula sa pagkakatali, ay nakamasid habang unti-unting nagaganap ang pagwasak. Naririnig niya ang lahat, ang mga sigaw, pagbagsak ng mga pintuan at iyak ng mga ina at bata. Nakapasok na sila, bulong niya, nanlalabo ang mata sa luha, gulo ang bumalot sa lahat, sumalakay ang mga sundalo ni Nebukadnezar. Nakasuot ng bakal, ang mga sibat ay nakataas. Nilimas ang mga tahanan, binuwag ang mga pamilya, hinila ang mga tao sa mga lansangan na parang hayop. At sa pinakagitna ng lahat, ang templo, ang puso ng pananampalataya ng Israel, nilamo ng apoy. Sumandal si Jeremias sa malamig na batong pader. Panginoon, iyak niya, lahat ng sinabi mo'y nangyari, ngunit mas masakit pala ito kaysa sa inakala ko. Sa gitna ng alikabok at usok, muling lumitaw si Baruch, madungis ang mukha, puno ng luha. Jeremias, hingal niyang sabi, sinubukan ni Zedekias na tumakas sa daang papuntang hardin,
pero nahuli siya ng mga Babylonia malapit sa Jericho. Pumikit si Jeremias, pilit pinapanatili ang katahimikan sa kalooban. At ang mga tao, tanong niya, halos hindi marinig. Nanginginig ang tinig ni Baruch, marami ang nakagapos, ang iba'y pinapalayas, at ang iba, tumigil siya, lumunok ng malalim, ang iba'y nakahandusay na sa lansangan. Hindi na kinaya ni Jeremias, pinisil niya ang panga, pinikit ng mahigpit ang mga mata. Ang mga taon ng babala ay naging bangungot sa harap ng kanyang mga mata. May mga inang umiiyak sa ibabaw ng kanilang patay na anak, mga matandang lalaking hinila na parang kriminal, mga paring pinatay ng walang awa. Sa gitna ng kaguluhan, isang opisyal ng Babylonia ang lumapit sa selda ni Jeremias. Ang pangalan niya'y Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay. "Ikaw ba si Jeremias?" tanong niya. Dahan-dahang iniangat ni Jeremias ang ulo. "Oo," mahina niyang sagot. "Matigas ang mukha ni Nebuzaradan. May dala akong utos mula kay Haring Nebukadnesar. Ikaw ay palalayain, hindi ka sasaktan at hindi ka dadalhin laban sa iyong kalooban." Sabi ng hari, "Ikaw ang bahala, pumunta ka sa Babylonia o manatili rito sa mga natirang mamamayan." Nagulat si Jeremias, hindi agad nakasagot. "Pero bakit?" tanong niya. May bahid ng paggalang sa tinig ng opisyal. Ayon sa kanila, matagal mo na raw sinabi ang lahat ng ito. At gayon paman, itinakwil ka ng sarili mong bayan. Inalipusta ka, sinaktan ka. Malalim ang hininga ni Jeremias. "Kung gayon, mananatili ako kasama ng iilan na naiwan." Tumango si Nebuzaradan, "Kung gayon ikaw ay malaya." Paglabas ni Jeremias sa piitan, tumigil siya at tiningnan ang tanawin sa kanyang harapan. Wasak ang lungsod, gumuho ang mga pader, nasa abo ang mga tahanan, kalat sa kalsada ang mga bangkay. May mga babaeng umiiyak sa matinding dalamhati, mga lalaking sumisigaw sa galit o kawalang pag-asa, mga batang umiiyak habang nakaupo sa gitna ng mga guho. "Jerusalem," bulong ni Jeremias, garalgal ang tinig, "ilang beses ba kitang pinakiusapan? Ilang ulit ba akong sumigaw? At ngayon, wasak ka na." Sa may sirang tarangkahan ng lungsod, nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga nakaligtas. Sila ang pinakamahihirap, yung hindi na sinipot ng mga mananakop. Nakatayo lang sila, tila natigilan ng lahat ng nangyari, hindi alam kung anong susunod. Lumapit si Jeremias sa kanila, marahan. "Huwag kayong matakot," mahina niyang sabi. "May layunin pa rin ang Panginoon kahit sa gitna ng sakit na ito." Isang babaeng balot ng abo ang tumingin sa kanya, na mamaga ang mga mata sa pag-iyak. "Bakit, Jeremias?" tanong niya, halos hindi makapagsalita. "Bakit nangyari ito?" Tumingin si Jeremias sa nasusunog pang lungsod at sumagot ng may lungkot, "Dahil tumanggi tayong makinig, dahil pinatigas natin ang ating mga puso, dahil tinalikuran natin ang ating Diyos." Sa malayo, patuloy pang nilalamon ng apoy ang huling mga balangkas ng banal na templo. Lumuhod si Jeremias, tinabunan ng matinding dalamhati. "Panginoon, hanggang kailan?" iyak niya. "Hanggang kailan magpapatuloy ang sakit at pagdurusa?" Humipa ng hangin sa sunog na lupa, dala ang mabahong amoy ng usok at kamatayan. Nanatiling tahimik ang Diyos, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Jeremias na may natitira pa, isang huling katotohanan, isang mensaheng hindi pa niya naibabahagi, isang salita na naghihintay na ihayag. Habang lumalamig ang hangin sa mga guho ng umagang iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Mayroon pang kailangang sabihin, patuloy ang amoy ng usok at kalungkutan sa mga guho ng Jerusalem. Ang mga lansangan ay tahimik, puno ng abo, nasunog na bato at alikabok na paminsan-minsan ay nababasag ng iyak ng mga byuda at mga batang naulila.
Mag-isa si Jeremias sa isang malaking bato, ang kanyang tingin ay nakatanaw sa malayo, lampas pa sa abot ng mata. Naranasan na niya ang lahat, pagtataksil, pangungutya, bilangguan, karahasan, gutom, at ngayon ang pagbagsak ng lungsod na minahal niya ng buong puso. Huminga siya ng malalim, pumikit at sa mahinang tinig ay nanalangin, Panginoon, napakaraming taon, napakaraming babala, napakaraming luha. Dumampi ang banayad na hangin, pinagalaw ang kupas na laylayan ng kanyang punit na balabal. Kinuha ni Jeremias ang isang lumang piraso ng papel. Sa tulong ni Baruch, na isulat niya ang mga salitang ibinulong ng Diyos sa kanya nitong mga nagdaang linggo. Biglang bumalik ang mga alaala, mga pangitain na dati nakatago sa gilid ng kanyang isipan, ngayoy bumalik na parang mga biglang kidlat sa kadiliman. Naalala niya ang sanga ng almendro, ang kumukulong palayok, ang bulok na pamigis, ang pagbagsak ng lungsod. Ngunit may isang pangitain siyang itinatangi sa lahat, sapagkat hindi ito tungkol sa paghatol lamang. Ito'y patungkol sa isang mas dakilang bagay. Mahinang binigkas ni Jeremias, tila unti-unting binubuo ang mga salitang naalala. Ganito ang sabi ng Panginoon, darating ang mga araw na gagawa ako ng bagong tipan sa sambahayan ng Israel at Huda. Tumigil siya, huminga muli, at nagpatuloy, hindi ito tulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang hawakan ko sila sa kamay at ilabas mula sa Ehipto. Ang tipang iyon ay kanilang nilabag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ito ang tipang gagawin ko pagkatapos ng mga araw na iyon, halos pabulong niyang sinabi. Isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ito ang dahilan ng lahat, sabi niya, halos maputol ang tinig. Ang bawat pagkawala, bawat pagluha, bawat nabasag na sandali, lahat ito'y patungo rito upang makilala kanila, hindi lang sa ritual kundi sa espiritu. Dahan-dahang tumayo si Jeremias, nangangatog, nanghihina, ngunit may bagong lakas na umusbong sa kanyang dibdib, isang lakas na tumindig mula sa abo. Isa pang salita ang naalala niya, isang mensaheng minsang bumulong mula sa Diyos bilang sagot sa kanyang panaghoy. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at lihim na bagay na hindi mo pa nalalaman. Unti-unting luminaw ang langit sa kanyang ulunan, tinutulak ang anino ng gabi. Mga dakila at lihim na bagay, mahinang ulit ni Jeremias. Namamaga pa rin ang kanyang mga mata, ngunit may ningning na itong taglay. Sa wakas, naunawaan niya, hindi wakas ang paghatol. Isa itong simula, isang pagbabago, isang pag-alis ng panlabas na relihiyon upang magkaroon ng tunay na kaugnayan. Hindi hangad ng Diyos ang pagwasak, kundi ang pagbabagong loob, ang pagpukpok ng pusong bato upang ito'y matutong magmahal. Habang naglalakad si Jeremias sa gitna ng mga guho, huminto siya sa tabi ng ilang nakaligtas. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, siya'y ngumiti. Pakinggan ninyo, bayan ng Israel, bagaman bumagsak ang pagkawasak sa atin, hindi ito ang huling kabanata. Nagsalita ang Diyos, isusulat niya ang kanyang kautusan sa ating mga puso, at darating ang araw na bawat isa mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila ay makikilala siya ng personal. Nilingon siya ng mga pagod at maruming mukha, may tatlong lumuluha. Ang iba'y tahimik lang na nakikinig, ngunit sa kanilang mga mata sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may pag-asa na. Pumikit si Jeremias habang sumisikat ang liwanag ng umaga sa kanyang likuran. Mahinang bulong niya, ito ang katotohanang tahimik kong dinala, ang lihim na kahulugan sa likod ng lahat ng mga pangitain. Dumating na ang huling mensahe, ngunit alam ni Jeremias, hindi ito para sa sandaling iyon lamang o para sa mga taong kaharap niya. Isa itong mensaheng itinakda
upang tumawid sa panahon, lampas sa Jerusalem, lampas sa kanyang buhay. Isang katotohanang balang araw ay aabot pati sa atin. Hanggang ngayon, ang hangin ay patuloy na nagpapagalaw sa alikabok ng sinaunang Jerusalem. Ngunit ang mga salita ni Jeremias ay hindi kailanman naglaho. Tumawid ito sa mga siglo. Buhay, naglalagablab sa katotohanan. Ilang beses na ba tayong nakaramdam na parang si Jeremias, lubos na nag-iisa? Ilang ulit tayong tumingin sa langit, ang mga matay puno ng luha at nagtanong, Panginoon, bakit? Hanggang kailan? Alam na alam ni Jeremias ang pakiramdam na iyon. Siya'y ipinagkanulo ng mga taong pinakamalapit sa kanya, tinanggihan ng sariling pamilya, ininsulto sa publiko, iginapos, binugbog, pinagtawanan, kinalimutan. Ilang gabi kaya siyang tahimik na umiyak, ang tanging kaaliwan ay ang presensya ng Diyos. At gayon pa man, hindi siya sumuko. Kahit nanginginig ang kanyang tinig, kahit bumigay ang kanyang katawan, kahit humiling ang kanyang kaluluwa ng katahimikan, patuloy siyang nagsalita. Patuloy siyang lumakad. May natutunan siya na dapat nating tandaan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi ang kanyang pagkawala. Kadalasan, ito'y paghahanda. Bago ang muling pagtatayo, laging may pagbagsak. Si Jeremias ay propeta ng lungkot, ngunit isa ring propeta ng pag-asa. Nakita niya ang pagbagsak ng lungsod, ngunit mula sa abo ay tinanggap niya ang pinakadakilang pangako. Bibigyan ko sila ng bagong puso at ng bagong tipan, hindi isinulat sa mga tapyas, kundi nakaukit sa kanilang puso, sa kanilang mga pasya, sa kanilang damdamin, sa mismong kaibuturan ng kanilang pagkatao. Itinuturo sa atin ng kwento ni Jeremias na ang sakit ay maaaring tila walang katapusan, ngunit hindi ito walang saysay. Ang luha mo ngayon ay maaaring siyang nagdidilig sa bukirin kung saan uusbong ang pag-asa bukas. At ang laban mong dinaranas ngayon ang maaaring maging lupa kung saan itatanim ng Diyos ang pagbabago. Marahil naramdaman mo na ring maging si Jeremias tulad ng isang taong di nauunawaan na naglalakad sa mga laban na walang nakakakita. Ngunit ang Diyos na kasama ni Jeremias ay siya ring Diyos na kasama mo. Kaya kapag tumahimik ang buhay, kapag tila walang pintong bumubukas, kapag nawawala ang lakas, alalahanin si Jeremias. Alalahanin mong patuloy pa rin ang Diyos sa pagsusulat, patuloy siyang tumutubos. At marahil, oo, marahil, dito nagsisimula ang iyong pagbangon. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong magdudulot ng kaunlaran, hindi kapahamakan, mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Jeremias 29:11. Wakas! Kung naantig ka ng kwentong ito, manatili ka. May darating pang 2 makapangyarihang kwento ng mga tauhan sa Biblia na dumaan sa sakit, pagsubok at di inaasahang tagumpay. Itap, panoorin at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at mag-iwan ng like. Naway salubungin ka ng Diyos sa iyong pinakamadilim na sandali, gaya ng ginawa niya kay Jeremias, at ipaalala sa iyo na kahit sa katahimikan, nagsasalita pa rin siya.